Nagpapatuloy ang ating kwento sa pagkalabit ng ating bida sa kanyang baril. At patungo na ito sa halimaw. Agad namang bumaon ang bala sa katawan ng halimaw. Na nagawang matrigger ang cells ng halimaw nang dahil sa bala. At gumawa ito ng malakas na pagsabog sa loob ng katawan ng halimaw. Na ipinagtaka naman niya. Napagtanto na nga ng halimaw ang sakit na dulot ng bala at sumigaw ito ng pagkalakas-lakas. Na ikinagulat naman ng mga kasamahan ng halimaw. Habang naglalakad ang halimaw patungo sa ating bida at naluso ang kanyang katawan. Sa pagpatuloy niyang ininda ang sakit, tinanong ito sa ating bida na saan niya ito nakuha. At dagdag pa ng halimaw na paano raw ito nakuha ng ating bida. Sabay na amba ng walang kalaban laban sa harap ng ating bida. Ngunit ang ating bida ay kalmado lang na tinitignan ang halimaw. At makikita sa muka ng lahat ang labis na pagkagulat sa ginawa ng ating bida. Habang nagulat si Shinyong, bigla siyang napatanong sa kanyang sarili na. Isabay yung totoong shotgun habang ang ating bida naman ay tinitignan ang lahat. Ngunit biglang nataranta ang ating bida sa kanyang nakita. Dahil napagtanto niya na isa pala itong tutong halamo at makikita sa kanyang katawan ang labis na panginginig. Napabulong naman ang halimaw na kulay pula ang mata. Ngunit biglang sumigaw ang isa nilang kasa at nagulat na ipinagtaka naman ng kanyang katabi. Dahil ang baril raw na hawak ng ating bida ay nakita na niya ngunit hindi niya alam ang pangalan. Dagdag pa ng halimaw na nakasalamin na sigurado siya na ang baril na yan ay minsan na niyang nakita. Nagsalita naman ang halimaw sa loob ni Mira na huminto na ito sa pagkataranta dahil iisang baril lang yan. Ngunit napangiti si Shinyong habang nakatingin sa halimaw. Sabay biglang inatake niya ito ngunit agad din naman itong nailagan ng halimaw. At napasambit ito na hangal raw si Shinyong. Winawasiwas ng halimaw ang kanyang gal-ame patungo kay Shinyong. Agad namang naalarma si Shinyong sa pag-atake ng halimaw. At nailagan naman niya ang gal-ame na malakas na hamampas sa sahig. Biglang sumigaw si Shinyong na magsitakbo na ang lahat dahil walang intensyon ang mga halimaw na tanabuhayin silang lahat. Dagdag pa ni Shinyong na magkalat sa paligid at ipinagtaka naman ng mga tao sa silid ang kanyang mga sinasabi. Napagtanto na ng mga mag-aaral na meron silang bentahe para makatakas. Nagsitakbuhan na nga ang mga mag-aaral sa paligid pero pinagmasdan lamang ito ng halimaw habang nakatayo. Mabilis na ngang lumabas ang mga mag-aaral sa pintuan sa gilid ng entablado. At ang iba naman ay lumusat sa bintetana. Pero ang karamihan ay lumabas sa pintuan at sinabihan nila ang ating bida na tumakbo na ito kung gusto pa nitong mabuhay. Ngunit ang ating bida ay nanatili lamang sa kanyang kinatatayuan habang tinitignan ang mga halimaw na may natatakot na muka. Sinabi ng isang halimaw na wala silang dapat na ipag-alala dahil isa lamang bata ang ating bida at walang karanasan sa paggamit ng baril. Sumagot naman ang kanyang kasama na tama ito kaya patayin na ra. W nila ang ating bida. Tumalon na nga ng mabilis ang halimaw. At pumunta sa taas ng karamihan at sinabihan niya ang kanyang kasama na kunin nila ang baril ng ating bida. Umatake na nga ang halimaw sa mga mag-aaral at pinagmamasdan ito ng ating bida. Sa paglapit ng halimaw agad namang tinutok ng ating bida ang kanyang shotgun. Ngunit makikita sa muka ng halimaw nang umingiti ito na parang may susubukang gawin sa ating bida. Sa paglapag ng halimaw mabilis itong pumunta sa paligid ng ating bida. Pagkatapos sa gilid pumunta naman ito sa harap. Ngumiti ang halimaw dahil sa palagay niya hindi siya nasundan ng ating bida. Ang ating bida naman ay patuloy pa rin sa pagmamasid sa galaw ng halimaw. At nasundan ito ng ating bida at tinitignan niya ang halimaw. Na ikinagulat naman ng halimaw dahil sa kanyang mabilis na galaw na sundan pera nito ng ating bida. Tinutok na nga ng ating bida ang kanyang shotgun sa halimaw na may seryosong muka. At binaril niya sa balikat ang halimaw na hindi pera makapaniwala.
Lipat sa pahingahan ng guro, tumawag si Miss Kim sa kanyang kasintahan at agad naman itong sumagot na ano ang kailangan nito. Sinabi naman ni Miss Kim na hindi niya alam dahil nakarinig siya ng putok ng baril. Dagdag pa ni Miss Kim na baka mali lang ang kanyang narinig at sumagot naman ulit ang kanyang kasintahan na gayunpaman, di ba sabi mo na ang retreat ay matatapos na bukas, kaya maaari ba silang mag-date pagkatapos? Sumagot naman si Miss Kim na hindi na muna sa ngayon dahil pagod siya sa totoo lang. Naintindihan naman ito ng kanyang kasintahan at napatanong ito na si Hai Wenjeong ay pupunta sa, ngunit hindi na ito natapos ng kanyang kasintahan dahil biglang namatay ang cellphone nito. Tumawag naman ulit si Miss Kim na nasa kabilang linya pa ba ang kanyang kasintahan at napatanong na lang siya sa kanyang sarili na anong gagawin ni Hyung Jeong, pero tumunog lamang ang cellphone. Pinindot naman ulit ni Miss Kim ang callback para makipag-usap ng maayos sa kanyang kasintahan. Nilagay na nga ni Miss Kim sa kanyang tenga ang kanyang cellphone at ito ay nagri-ring. Ngunit biglang may malakas na ingay galing kanyang cellphone na nagawang masaktan nito ang kanyang tenga. Sa sobrang gulat na hagis niya ito sa mesa. At patuloy pa rin ito sa hindi kaaya-ayang tunog. Napatanong naman si Miss Kim sa kanyang sarili na ano ang anyang narinig ngayon lang. Balik sa halimaw, nagulat ito sa pagkaputol sa kanyang braso. Agad din namang naluso ang kanyang braso na ikinasigaw niya ng malakas dahil sa sobrang sakit na dulot nito. Habang ang ating bida naman ay napatanong sa kanyang sarili na napuruhan ba niya ang halimaw at sapat na ba ang kanyang ginawa para mamatay ito. Ngunit may biglang pumutol sa natamaang braso ng halimaw. Natakot naman ang ating bida rito. Dahil hindi lang isang halimaw ang kanyang kalaban kundi marami punta sa mga halimaw. Nagpasalamat naman ang halimaw na may pangalang Apat at sumagot ito na walang anuman. Biglang winasiwas ni Apat ang kanyang galame. At may isang batang mataba na nakiusap na hindi pa niya gustong mamatay at sana panaginip lang ang lahat ng ito, habang hindi mapigilan sa kanyang muka ang pagdaloy ng pawis dahil sa takot. Ngunit bigla siyang pinalupote ng galame ni Apat sa kanyang leeg na ikinagulat naman ng matabang bata. Binuhat siya ni Apat ng pataas sa harap ng ating bida. Tumingin ang halimaw sa ating bida na may seryosong muka habang ang matabang bata ay nakalambitin pa rin sa kanyang galame. Ngunit hinanda lamang ng ating bida ang kanyang shotgun habang nakatutok kay Apat. Ipinagtaka naman ito ni Apat ang ginawa ng ating bida. Lumingon naman ang matabang bata at sinabi sa ating bida na teka lang muna, wag raw itong iputok ng ating bida. Ngunit makikita mukha ng ating bida na determinado itong patayin ang kahit sino sa kanilang dalawa. Kakalabitin na sana ng ating bida ang kanyang shotgun. Pero itinapon ng halimaw ang matabang bata patungo sa ating bida. Nalabis namang ikinagulat ng ating bida. Ngunit biglang tumakbo ang kanilang guro. At sinagip nito ang matabang bata. Na ipinagtaka naman ng ating bida ang pagsagip ng kanilang guro. At sambit ng guro sa ating bida na patayin raw ito ng ating bida ang mga bastardong yan. Kaya sumagot naman ang ating bida na may pagsang-ayon rito. At biglang nag-sidestep ang ating bida para makita ang halimaw. Na agad niya binaril, ngunit dali-dali namang tumalo ng mataas ang halimaw para maiwasan ang pagtira ng ating bida. Nakapunta na nga taas ang halimaw na nakapagkampante rito. Ngunit tinutok ng ating bida pataas ang kanyang shotgun. Na seryosong muka. Na ikinagulat naman ang halimaw. At nataman nito ang sombrero ng halimaw na ikinagulat na naman niya. Bumaba na nga ang halimaw at patuloy pa rin ang ating bida sa kanyang pagtutok rito. Labis namang nagalit ang halimaw sa ginawa ng ating bida sa kanya. Bigla namang nagsalita ang kanilang kasama na sa palagay niya na yun na ang pahiwatig nila para lumabas at sumang-ayon naman ang halimaw sa katawan ni Mira. Sinabihan niya rin si Apat na huminto na ito at makikita pa rin sa muka ni Apat na naiinis ito. At lumingon ito sa kanyang kasama. Sambit ng halimaw na binata kay Apat na umalis na sila dahil ayaw niya itong mawala pa sa kanila. Agad namang sumang-ayon si Apat rito. Sabay higop ng maraming hangin. At nagbuga ng maitim na usok sa paligid.
Na ikinagulat naman ng ating bida at ng dalawa sa kanyang tabi. Napapikit na lang si Shin Yong sa kanyang mata habang tinatamasa ang usok. Pati rin ang dalawang guro napaubo rin dahil sa maitim na usok. Patuloy pa rin ang pag-ubo ng lahat sa loob ng silid. At dahan-dahan nang nawala ang usok sa paligid. Na ikinaginhawa ng lahat sa loob. Ngunit nagtaka si Shin Yong na saan na nagpunta ang mga halimaw. May bigla namang tumulong tubig sa kanyang ulo na ipinagtataka niya. At nilinggan nila ang bubong at nagulantang sila sa kanilang nakita. Habang pinagmamasdan nito ni Shin Yong napapasabi na lang siya na. Talaga bang tumakas ang mga halimaw na yon? Bigla namang napalingon ang lahat sa iisang direksyon. At napalingon pala sila sa direksyon ng ating bida, na may matapang na muka. At dito na muna tayo magtatapos mga idolo at huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe button para sa iba pang video. Salamat sa panunood.